morning. Mga made. Napay lagi na si patingo ka na imong ipon. Ay, nako. Nak! Stop that! Pinapatingog na naman ang kanyang ipin. Nagkakalokang bata ito. Ito. Bumababa kami ni Lumibo. Punta na naman kami sa aming office. Because today ay office day. Office yung tawag ni Rosalie sa ano namin, hobby kupla. Yung indoor playground ba? Office. Every day kasi, every Wednesday kasi kami pupunta doon. Kaya sabi niya, punta naman kayo sa office niyo. Baba ka muna, nak. Baba. Agay, kamabit. Last Wednesday, walang walang playground kay naka-holiday yung mga people. Hi! Sino ka dyan, anak? Uy. Nak, naka-leggings ka lang, nak. Medyo malamig pa pala. Kasi alas 9 pa lang eh. Tara. Get in sana. Ano na kay alas? Ayaw lagi na patingugan na. Ano mang kayo ka ng patingugan imong ipon good? Ikaw talaga ha? Nagiging naughty na ikaw. Nagiging silly na ikaw. Ay, grabe kahapon po. Grabe yung grabe yung pagod ko sa kanya. Iba na siya lately ngayon. Toddler na talaga siya, guys. Alam mo yung wala akong pwedeng gawin kahapon. Naglalaro naman siya. Nilalaro ko din. Magawa kami ng paraan, activity, para hindi lang yung mga laruan niya yung ginagamit niya sa paglalaro. Nag-play-doh nga kami. Gumawa din ako ng sariling play-doh. DIY ba? Mamaya papakita ko sa inyo. At i-share ko sa inyo kung gusto nyo malaman kung paano gumawa ng DIY na play-doh. No, hindi na kailangan bumili sa shop. At least yun, dough talaga. Made of flour. Hindi ko lang alam yung nasa shop kung made of flour ba yun. Pero I think so. And then, hindi ako pwedeng umupo. Kaya pag umupo siya, lagi siyang nadidi. Grabe, ang sakit ng kadidian ko. Kaya hindi pwedeng pag umupo ako, hindi magdidi. Talagang pag umupo ako, once umupo ako, dididi yan siya. Na-addict sa aking didi. So, hindi ako pwedeng umupo. Minsan, pag no choice na ako kasi pagod din ako. Ay, papagod, walang matinong tulog. Kaya, ay, grabe ang buhay ni Ruby. Tapos, panay iyak-iyak siya na hindi ko maintindihan. Basta grabe. Mga ilang araw na yan siya ganyan ba. Parang hindi lang siya naghahanap ng atensyon na or hindi niya na ako kailangan kapag mga hapon-hapon na, mga alas 5 to alas 7 ganyan. Alive na alive. Naglalaro siya mag-isa. Pero pag mga umaga, nakakaubos ng pasensya sa totoo lang. Lalong-lalo na yung iyak ba, kasi grabe yung iyak niya talaga. Pero lagi kong tinatry ang best ko na wag maubos yung aking pasensya, kasi pag naubos yung aking pasensya, magsisisi ako niyan after. Ganyan naman tayo, 'di ba? Kapag may ginawa tayo or nasigawan or napalo natin yung anak natin, do hindi ako nagpapalo ha. Hindi pa ako nagpapalo. Hindi pa yan nakatikim ng palo. Yung pitik lang. Pitik, pero hindi ganun ka lakas naman, yung pambata na pitik lang yun, para malaman ba niya na mali. At hindi ako pwede magsabi ng anything na stop, wala, no, hindi pwede. Iiyak siya, sabi ko, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Pero yun nga, thank you Lord, kasi hindi naman naubos yung aking pasensya. Hindi ko naman na siya nasigawan kahapon, hindi naman, basta thank you Lord, wala akong nagawa na ikasisisi ko after. And lagi yun yung pinakadasal na ko. Well, actually, pag gumigising kami ni Lumi, talagang nagpipray kami bago kami bumangon. Isa yan sa mga pinagpipray ko na, Lord, give me a lot of patience to be a better mother. And si Lumi din, sana maging mabait din today. So, kapag parang mapupuno na ako, bumabalik ako doon sa panahon na hiningi namin siya, pinaghirapan namin siya,
Kumbaga yun na yung pinanghuhugutan ko ng motivation, ng lakas para hindi ako maubusan ng patience. But motherhood naman, hindi naman yan always rainbows and unicorns. May mga times din na nauubusan ako ng pasensya. But I always try my best na hindi maano yung pasensya ko, maubos yung pasensya ko. Kaway-kaway dyan sa mga matters. Anyway, tara, punta muna kami dun sa Hopikupla. Habang si Daday natutulog pa, mamaya pa yung work nun. Alauna. Ala, si Lumi. Ang saya-saya niya. Alam niya kung nasaan kami kahit nandito pa lang kami sa labas. Ang saya ka na na? Ha? Grabe yung ano niya kanina. So, hindi ko lang na vlog. Pero grabe yung excited. Grabe ang ingay niya. Alam niya na, besh. Oh, yan, na ganyan siya, oh. Kasi nasisilip niya doon. Yan, oh, nasisilip niya. Ala. Ayan, oh, alam niya, oh. Diba? Nagtuturo siya, eh. Huh? Asan tayo na? Where are we? Excited ikaw? Excited ang bata-batuta. Suot mo pa yung Nike mo, ah. Kakatuwa naman ang Lumi. Alam niya. Asan tayo? Ha? Excited ikaw? Ang dali na. Excited na bata, ayaw naman mag-walk. Hi! Huh? Pagod ikaw, nak? Pagod ang bata-batuta. Tapos na kami dun sa aming office. Nandito kami sa Asian store. Let's go get inside. Asa man kadaan? Sus. O sige, go. Habang mamaya pa, kailangan na natin umuwi maya kay ang daddy mo. Pasok pa. Oh, yan. Oh, yan. Bye! Ang bait talaga na may-ari ba? Sinabi ko sa kanya na galing kami, tinanong ko kasi siya, sabi ko, how are you? Kamusta? Sabi niya, okay lang. Tinanong niya din ako, kamusta? Sabi ko, okay lang din. Galing kami dun sa indoor playground. Sabi niya, oh, saan yun? Dito sa ano, malapit lang. Sabi niya, malapit lang dito. Ano yun? Paano? Gusto niya daw, kasi may anak yan siya. So, binigay ko yung ano. Sabi ko, every Wednesday, 9 to 11. Di ba anak na? Para kalaro mo din siya na yung bata. Anak ng may-ari. Sabi ko, ito message mo lang 9 to 11. May batang, pagod na po siya. Ayaw niya na. Pagod na ikaw na? You tired na? Tired na ikaw o naiinitan ka? Kuha tayo dito ng ito. Mabilisan. Maling, Argentina. Ayan. Meron na tayong nakuha. Fish. Gusto ko yung fish nila dito kasi hindi na kailangang linisan pa kasi linis na. Banana sauce, toyo, and then bihon cube. Yan lang siguro, nak. Tara na. Daan pa tayo ng ano siguro, power. Bili ako ng AirPods. Bahay na. Bahay. Galing kami na pagkatapos namin nag-Asian, pumunta kami ng power. Or power yung pagka-pronounce dito. Yung mga gadgets, electronics, and mga appliances. Yun yung power. And then, di ba nabanggit ko, bibili ako ng earpads. So, buti na lang hindi ako nagdalawang isip na pumunta doon. Kasi, nakakatuwa. Kasi nakabili ako ng AirPods. Hindi siya yung Apple ha. Yung kung bumili ng Apple. So, itong Denver na to. Maganda siya na AirPods. Meron ako dito before, pero nasira na siya. So, maganda yung quality ng Denver. Matagal din siyang malobat. So, itong Denver na to, 16 euros, 16 and 50 cents lang to. Yung babayaran ko na to, hiningi yung hiningi yung number ko para sa, ano nga yung taco easy in English? Guarantee, yes, guarantee kung may sira. So, pwede mo siyang ibalik or whatever. So, hiningi yung number ko, hinanap yung number ko, tapos yung name ko, nandun. And then, sinabi nung cashier na meron daw akong 16 euros bonus. Hindi ko alam kung points ba yung pagkakaintindi ko, parang ganon. So, sabi ko, okay. Yun lang yung reaction ko kasi akala ko nga points. So, no, tinatype na para ng babayaran ko. Sabi niya 50 cents lang. Pero hindi ko yun narinig. So 50 cents yan, 50 cents lang yung babayaran mo. Pero hindi ko narinig. Naka-ready yung naka-ready na yung card ko para magbayad sana. Yung card ko yung gagamitin ko. Nung makita ko doon na, uy, 50 cents lang pala.
Sabi ko, 50 cents lang pala yung babayaran ko. Sabi niya, oo, 50 cents. Akala ko kasi bonus lang, hindi siya yung walang ano ba, kumbaga walang euro ba. Basta, so, to make the story short, 50 cents lang yung binayaran ko dito. From 16.50 na euros, 50 cents lang yung nabayaran ko dito. Di ba? Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng 16 euros na bonus. Up until now, hindi ko alam paano nangyari yun. Kasi ang tagal ko nang hindi nakabalik dun eh. At ang tagal ko nang hindi nakabili ng kahit na ano doon. Kaya nga hindi ko namalayan na yung ano pala nila, yung store kasi na yun ay magkaiba. Kung halos lahat naman ng story. Kung magkaiba yung entrance, tapos iba yung exit. Yung exit usually nasa mga hiliran ng mga cashiran. So, hindi ko alam na pinag-isa na pala nila yung exit nila tsaka yung entrance saka exit isa lang kaya hindi ko alam. So yeah, hindi ko din alam kung paano ko nagkaroon ng bonus. Well anyway, yes, I'm happy with my new AirPods na 50 cents. First time ko magbayad ng 50 cents na. Anyway, yes, ito na yung mga nabili natin sa Asian shop. Si Lumi, kagurin ko yan. Pakainin ko muna siya ng lunch bago ko siya pag-napin. Si Dada, ready for work na naman. 1 to 10, no? Isi, no? 1 to 10. Ay, shush. Nag-kiss kay Dada. Kiss ko kay Dada, na? Ito. Lagay ko lang ito dito. Kaya lutuin ko yan mamaya. Ipansit ako later. So, i-charge ko muna to bago ko to gamitin. Meron akong AirPods pa din eh. Ganito siya. Yung, ano ba to? Nedis yung brand niya. Hindi ko siya gusto. Bukod sa malaki yung sa tainga ba niya, hindi magkasya. Eh, kahit kaka-charge lang, sabi niya, please charge. So, dito ako sa Denver. Maganda yung brand na Denver. May bata nagre-reklamo. Kasi tapos na ang kanyang Miss Rachel session. Kay, sa isang araw po, yung Miss Rachel niya talaga, which is wala akong choice, minsan, pinapanood ko yan. Hindi yan umaabot ng 1 hour. Pero minsan umaabot siya ng 1 hour. Pero hindi lalagpas ng 1 hour. And yun na yung pinakamatagal niya, 1 hour. So yun, pag nap niya, pinakain ko ulit. Kayong pagkain niya kaninang umaga pa yun, hindi maubos-ubos. Tapos yun, nanood siya ng Miss Rachel. Tapos ngayon, pinatayan na. Nagreklamo siya. Habang nanood siya ng Miss Rachel, in-empty ko yung aming dishwasher namin kasi kagabi pa yun eh. Nandoon, hindi ko na-empty. Kaya hindi ko man yan siya ma-empty or hindi ako pwedeng magkilos-kilos ng bonggang-bongga kapag natutulog siya or else maano yung nap niya. 2 hours, naka 2 hours nap siya ngayong araw na to. You wanna say hi? Hi! You wanna say hi mga made? Wanna say hi? Blow kiss na lang. Kiss. What is your name? You tell the besties. You tell the made. What is your name? Me. Wala yang Lu. Pero me. How old are you? How old are you? Ayaw niya, besh. Ayaw niya dyan. Marunong na po yan. Kung ilang taon na siya. Sige na nakuha sa mama battery. Kaya change na to ang clock. I-change na to ang clock dito, no? I-change na to ang clock. Dali na. Masaan mo? Kuyog ka ni mama pagkuha dito sa battery? Mama will get the ladder. So mama can get the battery up there. Okay? Is that okay? I'll get the ladder, okay? Mama will climb up. Mama lang, si mama lang. Here, oh. Ay, sus, nandito lang pala sa baba. Hindi ko na pala kailangan ng ladder. But still, kailangan ko pa rin ng ladder to get the clock. Come on. I-change natin yung clock. Ayaw na go up? O sige, up. Here. Here na, here. There. Sige. Sige, bida-bida kayo. Bida-bida. Sige. Marunong naman na po siya umakyat, pero syempre kailangan po pa rin i-guide. Kaya nga natuto na siya sa slide eh. Alam niya na mag-umakyat, mag-slide mag-isa. Alam niyo na po. Sige. You can do it. Okay na? Yay! O tara na, mama, wag the clock na.
Oh, oh there, kuno there. Not that one. Because it's still working. Dili man good sa kwarto gyud. Kailangan na palitan ng battery. Nag-change na pa naman kami ng additional 1 hour na. Nag-move forward kami ng 1 hour. So, during winter time, 6 hours ahead yung Pinas. But during summer time, 5 hours lang po ang pagitan. So, nangyayari yung changing of time from winter to summer ng March, nung March 31 yun, nung March 30 or March 31. Tapos, from summer naman to winter, I think mga September or October, basta isa sa mga month niyan, it's either September or October, doon nag-change ng time. Hindi ko alam kung bakit may mga ganyan sila na kailangan pa mag-change ng time. Di ba, Naknaw? Hindi na po pala kami sa floor natutulog, bumalik na kami dito sa bed. Kaya mukhang okay naman na si Lumi, malaki-laki na. Pero nilagyan ko pa din ng mga sofa cushion dito. Kaya pagbaba niya, medyo mataas po kasi yung bed namin. Para pagbaba niya, hindi siya matumba. Nak, this is not a toy. This is a battery. Speaking of higaan, don't mind our higaan. Kaya yung higaan namin, punong-puno po ng mga unan. Kay si Lumi. Minimesure talaga namin na hindi siya malaglag. Ayoko na mangyari yung last na nangyari nung, di ba, yung last na sinisip ko yung sarili ko na nalaglag siya. Hey. So, ayoko na maulit yon. So, ngayon, magpapalit ako ng beddings. Hindi ko alam kung ano, unahin ko, magbabacuum ba, magtutupi, kaya na, ay, yung tupiin ko, dumami na, kaya napabayaan ko, or mag-change ng beddings. Siguro beddings muna, tupi, kung kakayanin ngayon, pag hindi bukas na lang, hindi vacuum later, or bukas na lang din. Kaya yung vacuum, kay Mr. Man po yun, pero grabe man yung trabaho niya. So mag-beddings muna kami. May naglalaro dun sa playground. Hindi na namin kailangan lumabas ni Lumi ngayon, kaya lumabas naman na kami kanina. Ay, sa kabilang kwarto pala to. I-change ko din yung kabilang kwarto ng bedsheet. Hindi natin kailangan ng ilaw. Kaya maliwanag. Maliwanag ang buhay. Balik na dito, Nak. Ibalik na dito. Ibalik na dito. Ibalik. Kiss, Mama B. I love you. My name is me. Lumi. One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger. Up. Point your finger. Down. Put it on your nose. Nose. Hop little body, hop, 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 hop little body. Ay, naku, Nak. Matagal tayo dito, Nak. Ganun talaga pag nanay, may mga patalastas. Eh, meron tayong anak na kailangan laruin din at the same time. Speaking of anak, speaking of Lumi, may mga tao pala na hindi masaya kung hop little bunny, hop, 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 hop little bunny, hop, whee! Kung paano nabuo ang Lumi, na hindi ko inakala na may mga ganong tao ba. Like, anong mali? I mean, bakit hindi sila masaya kung paano namin nabuo si Lumi? Hindi ko maintindihan kung saan banda, or I think there's nothing wrong naman with IVF, no? Ang daming gustong magkaanak at isa yan sa mga paraan na hop little bunny, hop, 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 ginawa para yung mga katulad sa amin na hirap makabuo, hirap magkaroon ng anak, ay para magkaroon ng anak. So sa dami-dami ng tao na gustong magkaanak, ginawa na nila lahat ng mga gusto nilang gawin para lang magkaroon ng anak. At isa kami doon, and we are so lucky nga kasi kami, isang cycle lang yung pinagdaanan namin. Though pangalawang embryo na si Lumi, yung iba, Diyos ko, umaabot ng 10 cycles, yung umuulit sa panibagong proseso, para lang magkaroon ng anak. Wala silang pakialam kung magkano yung magagastos nila, sa emotional na, pag nag-IVF po kayo, pag kayo ay isang couple na hirap magkaroon ng anak, grabe po, mentally, emotionally,
ang sakit po talaga. Lalong-lalo na kapag nakakita kayo ng mga parang bagong kasal pa lang, hindi mag-asawa pa, magjowa pa lang, nagkaroon na ng anak. Tapos yung iba, ito yung pinaka na masakit na part sa amin na binayayaan ng anak. Tapos anong ginagawa sa anak? Pinapa-abort, tinatapon. Alam mo yung nag-question namin minsan yung sarili namin na, Lord, hindi ba kami karapat-dapat para magkaroon ng anak, para tuparin nyo na yung panalangin namin. Kasi hindi biro, balde-balde, milyon-milyon ang gastos at biro ng balde ng iyak na dinggin mo Lord yung panalangin namin, ganito, ganyan. Pero wala eh. Kaya masakit sa amin yung nakakita kami ng ganon na question yung self-worth namin, hindi ba kami karapat-dapat, hindi ba kami kamahal-mahal. Pero wag ganon kasi mahal tayo ni Lord no matter what happens. Mabuting tao ka man, hindi ka man mabuting tao, mahal tayo ni Lord at pantay-pantay yan. Binibless niya tayo kung kailan niya gusto. Bonus na lang yung meron tayo nagagawang good deeds kasi sa grasya lang ni Lord lahat ng mga yan. Hindi naman tayo kakagawa ng good deeds kung hindi dahil sa Kanya, kung wala tayong Panginoon sa buhay natin, di ba? Din ako member ng IVF sa Pilipinas. Diyos ko, ang daming nang gustong magkaroon ng anak. Kung saan sila pumupunta, Taiwan, Japan, Europe, basta ang dami. Meron mga same-sex, di ba? Same-sex na gustong magkaroon ng anak. Tapos through IVF, nagkaroon sila ng anak. Tapos yung iba, dahil hindi talaga mabuntis, yung ginagawa ay nagpapaano sila. Anong tawag doon? Ano ba yun? Yung iba yung magbubuntis pero sa kanilang mag-asawa yung sperm and yung eggs. Ano tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. So, yun yung mga ginagawa sa mga lahat ng gustong magkaanak. So, I think there's nothing wrong with IVF. I love you so much. So, sa taong yun na hindi masaya kung paano namin nabuo si Lumi. God bless you. God bless you. Sana makatulog ka din or every time na makikita mo si Lumi, maging masaya ka na lang. Hindi ka naman namin hiningan ng isang pusing. Anyway, anyhow, enough with that. I forgive you already. And move on na ako. Sana bago tayo magbitaw ng anything, no? Isipin natin kung ano yung mararamdaman ng ibang tao. Lagi natin ilagay yung sarili natin sa katayuan ng ibang tao. May help, Mama? So, ayun, natapos na ako maglagay ng beddings, pero wala pang mga pero wala pang mga punda, yung mga una namin. Nilondry ko muna. Mabilis lang naman yung natuyo eh. Kaya ubos na yung aming mga punda. Kailangan bumili ng bago. So ngayon, magluluto na ako. Grabe. Gusto mong matulog. Kaya pagod ka. Puyat na puyat ka. 7:30 kasi ito gumising. Mag-aalas 5 na. Ulang pahinga, besh. Galing sa mula nang gumising. Oh, wala. Magluto na tayo, anak. Kay birthday mo pa pala ngayon, anak. Ligo day mo pa pala ngayon. Ay, Diyos ko. Ay, na, anak. Plastic, mga anak ko eh. Plastic, balik ka. Ano kaya lutuin natin ngayon, anak? Ay, wala pala akong mantika. Magsabaw ako ng isda. Lagyan ko ng spinach. Kasi dalawang isda man to. Yung ganito oh. Yan. Ano ba to? Frozen raw gutted. Dalawa man siya. Yung isa palituhin ko. Yung isa sabawin ko. Para may sabaw si Lumi. Yung binibili ko po ngayon, kasi mahilig na ako sa spinach. Yung binibili ko ngayon, instead na bibili ako ng fresh na spinach, frozen spinach na po yung ginagamit ko. Mas makakatipid ako dito. Meron palang ganito. Hindi ko alam na mayroong frozen spinach. Ito po pala yung sinasabi ko. Ayan. Ito yung dough na ginawa ko kahapon. Mabilis lang to. Ayan oh. Dapat pala binake ko to eh. Kasi may instruction doon. Ano na naman yung nasa bunganga mo na pwede daw siyang i-bake.
Pag gusto mo na gamitin ulit. Ano na naman yung nasa bunganga mo? Dapat pala hindi ko na lang siya ginalaw. Ano na naman yan sa bunganga? Oh, tingnan mo. Lahat talaga sinusubo mo. Wanna say hi? Blockish. Oh, you want to play with this one? Mag-play muna kami nito. Diyos ko, Lord. Pwede pa naman siya ano daw? Tara na, mag-pray na tayo. Lahat pala, hindi ko na siya ginalaw kanina. Baby mama, baby mama. Pwede pa siya gamitin. Ganyan. Oh, yan. Ay, parang matigas na siya, anak. Kaya lang, gusto lang niyang ma-feel na maghiwa-hiwa. Meron tong yung pang shape. Pero wag na. Pwede pa pala siya. Kaya lang kay inusubo agad sa kamay niya. Ikaw naman touch. Touch it, touch. Stand up. Yay. Masa. B. T. More. Like this, magmasa good ana, masa. Tapos, hiwa na ikaw. Push down. 1. What's next? 2. Marunong na po kasi siya ng 2 tsaka 4. 3. 4. Tapos na tayo sa 2, anak. 4 na. 4. 5. Ito yung gusto niya, maghiwa-hiwa. 6. 7. Pagod na pagod ka na. Gusto mong matulog. Pero kailangan mo magpakananay pa din. May sakit ka, pero kailangan mo magpakananay pa din. Ayan. 1 eternity later. Finally, tulog na ang aking little boss. It's already 8:20 po. Late na siya natulog. Alas 8 na siya natulog. Kanina, habang nagluluto ako, habang pagkatapos kong magluto, pinakain ko siya. Tapos, pagkatapos kong pakainin, nilipat ko yung tupiin ko. Nagtupi-tupi ako, nasimulan ko na yan. At the same time, niluto ko yung natirang isda, pinarito ko. So, ayun, finally, Lord, tulog na siya. Hindi porket tulog na ang aking boss amo, tapos na ang aking trabaho. Hindi pa din. Tuloy pa din ang trabaho natin, mga Zay. Oy, talaga ang buhay ng mga nanay. Laban Finland, labay in Zaravi, laban. Ginusto mo yan, Zay. Kaya magtiis ka, Zay, ha? Walang reklamo, Zay. Kaya hindi lagi rainbows and unicorns. Sabi pa. So, ayan. Tatapusin ko yung tupiin ko. Kaya madadagdagan yan. Hala, meron pa pala ako isasampay. Nakalimutan ko yung aking mga beddings na isampay. Pero ako lang yan, maya tapusin ko muna to. Sana hindi ko makalimutan. Kaya kailangan matapos na yung tupiin. Wala nang tupiin. Kaya madadagdagan na naman yan. Ako naman ang problema. Ako ang matatambakan. So anyway, anyhow, Zay, yun yung ating araw ngayon. End na rin natin yung ating vlog. Maraming salamat, mga Zay, sa pagsama sa amin today. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aming simpleng channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe, like, and share. And please comment down below kung meron kayong gustong i-content natin. Comment down below lang kayo. Ayun lang. Thank you very much sa suporta nyo. Be good. God bless you. See you next.